Kinantsawan ni Pastor Apollo Kibuloy ang Senado sa kanyang kinaroroonan. Sa audio statement na inilabas ng Kingdom of Jesus Christ, magbibigay ito ng 1,000 pesos na reward kung sino man ang makakahula sa kinaroroonan ng pastor. Nagbigay pa ito ilang mga bagay na magtuturo kung saan itong ang kanyang kinaroroonan. Reaksyon ito ng naturang religious leader na si Apostol Apollo Kibuloy sa usapin na lumabas na ito ng bansa bago pa lamang na makapag-issue itong Senado ng subpina na nag-aatas naman na dumalo ito sa pagdinig ukol yan sa reklamong pangmumulestya niya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. Sa palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Ito po ang talinghaga ko, Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksalaksang pula at itim na langgam, handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Yan po ang aking talinghaga. Kung masolve ninyo yon, malaman ninyo kung nasaan ako. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, inihayag ng tumatayong legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na seryoso raw ikinukonsidera ng kanyang kliyente ang lahat ng legal options sa kanyang posibleng pagharap para sa congressional investigation sa pagtugon doon sa pinalabas na subpoena ad testificandum. Sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na inaasahan nilang makakapagdesisyon si Pastor Kibuloy sa lalong madaling panahon, kaugnay naman sa naturang usapin. Gayunman, sinabi din ni Topacio na nakikipagtulungan na ang kanilang kampo sa Senado at sa House of Representatives na may kinalaman sa subpoena para naman kay Kibuloy para ito'y dumalo sa congressional public hearings. Matatandaan na nagpapatuloy ang isinasagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kaugnay naman sa umano'y krimen na nakumit ni Pastor Kibuloy at kanyang sekta na Kingdom of Jesus Christ. Habang ang House Committee on Legislative Franchises naman ay nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon kaugnay dun sa umano'y mga paglabag ng network na pag-aari umano nitong si Kibuloy na sinasabi na naglabas ng ilang impormasyon kaugnay nga doon sa prangkisa naman at pagpapakalat umano ng fake news. Maliban sa investigasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, nahaharap din itong si Kibuloy sa patong-patong na kaso doon sa Estados Unidos, kabilang na ang sex trafficking of children at nasa listahan din ng most wanted ng Federal Bureau of Investigation. Samantala, kumuha naman tayo ng mga karagdagan pang pag-uulat mula dyan sa may Senado. Ang aligasyong ibinabato laban kay Pastor Kibuloy at pag-aari nitong istasyon, labis na ikinalungkot naman ni Senator Amy Marcos. Samantala, magandang humarap na rin anya si Pastor Kibuloy sa ikinakasangayong pagdinig ng Senado. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Labis na ikinalungkot ni Senadora Amy Marcos ang mga aligasyong ibinabato laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at maging sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ang SMNI ay ang affiliated media organization kay Pastor Apollo Kibuloy na inimbestigahan ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa mga reklamo ng pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ikinalungkot ng senadora na nauwi sa ganito na dapat na isasaayos na lamang sa mapayapang pamamaraan.
Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. Bagamat kapangyarihan anya ng Senado at Kamara na maglabas ng subpoena laban sa pastor, dapat pa rin anyang bigyan ng due process ito. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Gayunpaman, dahil nagpapatuloy ang investigasyon laban kay Kibuloy at magkakasamo din ang pagdinig sa Marso 5, ayon kay Marcos ay susundan na lamang ang nasimula na pagsisiyasat ng Senado at umaasa ang senadora na may sasaayos ito sa lalong madaling panahon. Ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including due process and the right against self-incrimination. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. Samantala, para naman kay Senador J.V. Ejercito, magandang humarap na rin si Kibuloy sa ikinakasang pagdidinig ng Senado para matapos ng usapin. Ito ay upang marinig ang dalawang panig hinggil sa mga aligasyong ibinabato sa religious leader. Ayon sa Senador, hindi patas kung iisang panig lamang ang naririnig sa ikinakasang pagsisiyasat. Dagdag pa, ayaw din naman ng mambabatas na magkaroon ng conflict separation ang Estado at ang simbahan. Para matapos na rin siguro, baka magandang umarap na rin, pero I'm not mahirap kasi maganda lang talaga marinig both sides, no? Siguro I'm hoping that si Pastor could already clear his side. So unfair din naman kung isang side lang ang naririnig, no? So again, I think yung naman ni Presidente is for Pastor Kibuloy to be able to give his side, no? Para naman hindi one-sided yung pong naging hearings. Tinitiyak ni Ejercito na sa lahat ng pinadadalo sa Senado ay may patas at sapat na oras na i-ere ang kanilang paliwanag. Makaasang lahat na mga ikinakasang pagdinig at investigasyon ng mataas na kapulungan ay maayos na inaisasagawa. Samantala, nang matanong din ng Senador kung bakit hindi aktibo ang ilang mambabatas sa pagdalo sa pagdinig kay Kibuloy, anya, posibleng sa kinaharap na rin na krisis dahil yan sa bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara sa pagsusulong ng People's Initiative. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!